third day ng ating preparation for Marian consecration. October 1 din uh, is the feast day dito sa Macau, St. Therese of the Child Jesus. Kanina umaga, we were fortunate kasi may nagdala ng relic ni St. Therese, putol ng buhok ni St. Therese. So habang nasa misa na yun yung relic kanina, kumbaga hiram lang. So kaya wala siya ngayon dito. Eventually, ang pangarap ko, kasi sa Pinas, sa France, alam niyo yung relic ni St. Therese na nasa urn na malaki, parang pilgrim relic yon. So dinadala sa iba't ibang bansa. Sa Pilipinas, nakailang beses nang punta yung relic ni St. Therese. Sa Lipa lalo na kasi si Bishop namin noon, Bishop Arguelles, devotee ni St. Therese. So every year, so every 3 years or every 4 years, laging dumarating sa amin yung relic ni St. Therese. And then recently, yung relics ng parents ni St. Therese, si St. Louis, saka St. Zéline Martin. French yan eh. Saint din yung magulang niya. So dumating din yung relics doon sa Lipa. Inikot yun sa buong Lipa. Dumaan sa seminaryo namin. Tapos yun, nasa kapagdasal kami. And then, bakit ko binanggit si St. Therese ngayon? Kasi si St. Therese ay one example of someone who is holy na consecrated kay Mama Mary. Kasi nabasa rin niya yung libro ni St. Louis Grignon de Montfort, yung True Devotion to Mary, saka nag-consecrate din siya kay Mama Mary. Ay, holiness, talagang life of holiness. Then, sabi ko nga pangarap ko, dalhin dito yung relic ni St. Therese, yung nasa urn na malaki. Kaya lang, syempre, may gastos yun ng malaki. Tapos mga logistics, sa gobyerno, mga tao, etc. Malaking project yun. Pagdasal din natin. So, patuloy tayo sa 12 days of preparation of emptying ourselves of sin or emptying ourselves of the spirit of the world. Basta tandaan nyo, these next 12 days, pangatlong araw na ngayon, kailangan yung resolution buo na itakwil yung kasalanan. Kaya meron din tayong confession, nag-invite ako ng pare, then para mas prepared kayo for the Marian consecration. Saka mas ready kayo to receive the graces, saka spiritual fruits ng Marian consecration. Ngayon, pinag-uusapan natin yung tungkol sa kasalanan. Ano ba ibig sabihin ng kasalanan? Sinabi ko kahapon, it is the total opposition with Jesus Christ. Kaya kung gusto natin to achieve the spirit of Jesus, the spirit of Mary, we have to reject sin. Kasi sin is a hindrance to our union with Jesus because it is the total opposite of our Lord. Ngayon, kapag sinabi nating opposite, kabaliktaran ni Jesus, ang nasa isip natin madalas, demonyo, yung diablo. Tapos hindi na nga natin pag-uusapan at natatakot ang tao. Kailan ba yun kumain tayo sa labas, ang pinag-uusapan, exorcism, di pa medyo natatakot. Tapos may video pa na sumusukan ng ng pako, yung umaga na natatakot, demonyo nga. Then, maganda yun, may yung takot sa demonyo na para iwasan siya. Pero ibig sabihin naman nun na may kapangyarihan tayo laban sa demonyo kung nasa grasya tayo ng Diyos. Then another opposite of our Lord, hindi lang demonyo, pati na rin yung kasalanan. At kasi ang kasalanan, sin is Satan's weapon to bring us away from God. Ngayon, ang tanong sa ating mga sarili, are we afraid of sin? Or better, are we afraid to sin? Takot ba tayo sa kasalanan o takot ba tayong magkasala? Dapat parehas. Pero siguro ngayon hindi pa. At madalas patuloy tayo sa pagkakasala, patuloy tayo sa pananakit sa Diyos. Saka mas madaling magkasala. Kumbaga kasi nasa powers natin bilang tao magkasala. Saka meron tayong kumbaga may naghihigit sa atin pag magkasala. At napakadaling mahulog sa pagkakasala. Napakadaling magkasala. Ngayon, ano ba talaga ang ibig sabihin ng kasalanan? Bakit kung sinasabi nating opposite of our Lord, anong nangyayari kapag nagkakasala tayo? So, tatandaan natin na sin is an injury done to God. Although ang Diyos ay Diyos at hindi naman nagkakaroon ng injuries ang Diyos. Pero kung sa ating masasabi yung injury to God because
a created being denies the existence of God. Parang tinatakwil natin na mayroong Diyos, although hindi lantaran. Pero kapag nagkakasala tayo, parang itinatakwil natin na mayroong Diyos, itinatakwil natin na mayroong katotohanan ng Diyos, tinatakwil natin na may kapangyarihan ng Diyos, at may power and authority, may katungkulan ng Panginoong Diyos kapag nagkakasala tayo. At ang pinipili natin kapag nagkakasala tayo, hindi ang Diyos, kundi yung iba sa Diyos. Maaaring yung demonyo, maaaring yung mga bagay dito sa mundo, maaaring mga sarili natin. Ngayon, bakit masakit sa Diyos ang pagkakasala? Kung iisipin natin na nilikha tayo ng Diyos para sa Kanya, pero binigyan din tayo ng isip at kalayaan. Ngayon, kung ginamit natin ang ating isip at kalayaan para suwayin ang Diyos, ay di ba't mas masakit iyon? Kumbaga, kung magdadrama tayo ng kaunti, kung yung anak nyo itakwil kayo o hindi sundin ang gusto nyo, halimbawa, baka yung bata pa, hindi na siyempre kung matanda na, hindi medyo pababayaan nyo na, 30 anyos na gusto susunod pa sa inyo. Ngayon kung halimbawa, sabi natin nasa 8 years old yung bata, then ginagawa lang niya yung gusto niya, so ayoko na sa'yo. Yung mga ganong bata ngayon, I don't like you, mommy. Di ba masakit sa nanay yun? O kaya sa tatay, I don't like you. Masakit sa magulang yon. So, gano'n din sa Diyos, kapag nagkakasala tayo, itinatakwil natin ang Diyos mula sa atin. Kasi bakit? Gusto nating gawin yung gusto natin at hindi natin gustong gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. So, pero ang pinakamatindi din dito, it doesn't only injure God, but sin also injures ourselves. Nasaktan nito ang ating mga sarili. Akala nyo, nagkakasala na ako, medyo maganda naman sa pakiramdam, pero may epekto yung kasalanan sa atin. Ang isa sa mga epekto nun ay ibinababa natin yung level natin sa mga hayop. Ang hayop walang isip. Ang gagawin lang niya based lang sa instinct. Bigyan mo ng pagkain saka uupo. Hindi naman nag-iisip na uupo ako, eh. O kapag napagod saka lang uupo o tatahol. Kapag nakakarinig nung kalansing, lalapit, may pagkain na. Ang tao hindi naman gano'n. Ay, kaya man akong gano'n ng tao, parang asal-aso. Pero hindi kasi meron tayong sariling isip. Pero kapag nagkakasala tayo, ibinababa natin yung sarili natin sa pagiging hayop. Medyo masakit. Mura sa atin yun. Kaya nga mura yun, yung salitang hayop. Kasi parang binababa ka, di ba? Ngayon, saka parang walang isip o hindi nag-iisip o brutal. Pero kapag nagkakasala tayo, bumababa tayo sa level na iyon. Tayo na nilikha sa nakawangis ng Panginoon. Then, kapag rin nagkakasala tayo, hindi natin ginagaya si Jesus. Sinong ginagaya natin? Ang demonyo, ang Satanas. Kaya imbes na i-Marianize yung buhay natin, imbes na i-Christianize ang buhay natin, ano nangyayari? Sine-Satanize yung buhay. Kaya yung kadali mag-Satanize ng buhay. Magpatuloy lang tayo sa kasalanan, pang magse-Satanize ka na ng buhay. So, ma-imagine nyo kung na ibig sabihin ng Marianize your life. So ito, kabaliktaran, Satanize your life. Kaya nga, bakit yung iba natatakot, halimbawa, kung kulamin ako, Father, kung nasa grasya ka ng Diyos, malakas ang kapangyarihan mo laban sa demonyo. Ang madalas na nabibiktima ng mga ganung mga demonic activities, yung malayo sa Diyos. Saka eventually, parang nasa plano na rin yun ng Diyos na gamitin niya itong mga possession, sinapian, para yung mga nakakakita, saka yung mismong sinapian, mapaalalahanan na mayroong Diyos at magbalik loob sa Kanya. So, that is why, kung gusto nating i-Marianize ang ating buhay, if you want to consecrate ourselves to God, we are to reject sin. Saka yung resolution kanina, anong resolution kanina? Basahin niyo ulit pag-uwi. Mag-iisip kayo ng isang sakripisyo na iaalay nyo para for this, hindi naman forever, at least for this 33 days. Simpleng sakripisyo, halimbawa, yun yung paggising ko, hindi na ako manonood muna ng YouTube. Halimbawa, magdadasal muna ako bago mag-text. Sacrifice na yon. So at least magkaroon kayo ng resolution na mag-sacrifice kahit konti for the sake of the fruits of this Marian consecration. Then, we are to reject sins because we want ourselves to be used not by Satan but by God alone. Hindi na tayo magpapagamit sa demonyo, kundi magpapagamit na tayo sa Diyos.
We want to unite ourselves deeply with the Lord, understanding that between sin and God, there is an absolute incompatibility. Incompatible. Kapag may Diyos at may kasalanan, incompatible. So mamimili ka, Diyos o kasalanan. Hindi pwedeng sabay. Ang hindi para sa akin, wika ng Panginoon, ay laban sa akin. Kasi ang hindi para sa Panginoon ay nasa kasalanan. At it would be an illusion to say that God will give Himself to us without our having to live sin. Ako, ibe-blessing naman ako ni Lord kahit may kasalanan ako. It will be an illusion. Otherwise, you may try hard and try your best to love God, to be more devoted to Our Lady, to work hard for your salvation. Pero your soul would be fragile, would be weak, kasi nga may kasalanan. Kasi yung devotion mo is not based upon your constant flight or constant fight against sin. Kaya dito sa within these 12 days, let us ask God na tulungan tayong labanan yung ating mga kasalanan. Magsimula tayong mag-isip, ano bang pinaka-best ko, anong the best, pinakamalaki kong kasalanan. Saka doon magsimula na tayong putulin natin kung ano yung pagkakasala natin yon, alang-alang sa pagdedebosyon natin sa mahal na Birheng Maria. At ganun man ay pinagpala rin tayo sapagkat nariyan ng mahal na Birheng Maria upang tulungan tayong labanan natin